natin yung spiritual itchy-itchy natin. Ano? Baka di natin namamalayan, meron din pala tayong mga spiritual na pangangati ng tainga. Na kuminsan hindi natin nakikita kasi spiritual yun. Imagine mo, yung might, yung kagaw, nakakapunta doon, gumaganon ka. So, napakahalaga kung physical natin katawan, inaalam natin, nagpapagamot tayo, nagpapadoktor tayo, pero mas mahalaga po na ipadoktor natin, ipagamot natin yung ating spiritual itchy air sa Panginoon. Because ang Panginoon ay doktor spiritually. Kung may doktor sa literal, mas matindi po na magpagamot tayo sa doktor natin na walang iba kundi si Jesus Christ. Kasi siya yung master sa ating mga spiritual na buhay. Siya yung master. Dahil siya yung lumikha sa atin, siya yung may kapangyarihan na gamutin ang mga tenga natin na pinapangati. Kung ano yung gustong marinig. At kumisan, yung mga naririnig, yun ang makakasira sa ating buhay. So, alamin po natin. Sabi dito, napakadaming mga sakit sa tenga. Iba-iba. Ano? Pero pakinggan natin. Ano naman po yung spiritual ear? Sabi doon, ang spiritual ear pala natin ay symbolize ng ability of God to receive the petition of His people. Grabe, ang galing, no? Yung Panginoon ay binigyan tayo ng abilidad o binigyan tayo ng spiritual ears para matanggap yung kanyang mga salita na ipinaparating sa atin. Kaya po napakahalaga ng tainga. Literal na tainga, mas lalo't higit yung spiritual na tainga. Kaya hindi nyo naririnig sa pahayag, makinig ang may pandinig. At itong Timoteo, ito ay patungkol kay Timoteo at sa mga congregation ng time na yon. So, ang kausap dito ni Pablo, hindi lamang po si Timoteo, una si Timoteo kasi siya yung magpapastor, yung mga ngalaga doon sa Epeso. Siya yung iniwanan habang nakakulong. Nakakulong po dito si si Pablo. Kaya po siya nagsalita na rin ng ganito. Siya po ay malapit ng mamatay. Dahil malapit na po mamatay si Pablo, siya po ay, kumbaga, sinasabihan na yung dapat gawin. Kasi pag namatay na si Pablo, sino yung magtuturo sa iba? So kaya siya ay sinasabihan si Timoteo, Timoteo, ganito ang gagawin mo Ganito, spiritually, physically, emotionally, magpakalalim ka, magpakalago ka, manatili ka sa pananampalataya. Kasi, nung time na yon, palapit na si Pablo ay haharap na sa Diyos. Kasi tapos na yung kanyang tungkulin. Matagal na siyang maglingkod. So, bukod sa kay Timothy, na siya'y kinakausap sa congregation, kagaya nito, parang kagaya namin ng mga likod ng Diyos, kami ginagamit ng Panginoon para maging tagapagsalita, para tayo ay sabihan at warningan. Bakit tayo wawarningan? We are living in the last days. Anytime, pwedeng magkaroon ng rapture. Anytime, imminent, pwedeng bumalik ang Panginoon. Kaya po, kailangan tayong maganda. Hindi po tayo pwedeng magpabanjing-banjing ngayon, spiritually. Iba po ang panahon ngayon. Kaya po ang mga message ngayon is warning, prepare, we are living in the last days. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So, sabi po dito, sabi po sa Psalm 94, awit 94:9, puntahan nga po muna natin yung awit, kasi po ay ino-open pa natin yung spiritual ear na sinasabi na symbolize. Awit, samahan niyo po ako para mabilis tayong 94:9. Itong Diyos na lumikha. Sige po. Itong Diyos na lumikha nitong ating mata, tainga, akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Amen. So, ayun, napakaliwanag po sa verse 9. Sabi dito, itong Diyos na lumikha nitong ating mata at tainga, akala ba ninyo'y bingi at hindi makakita? So talaga po ang naglikha sa ating mata at bibig at tenga ay ang Panginoon. Grabe po ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po sa sinapupunan pa lamang, tayo ay kilala na ng Panginoon. Alam niya kung sino ka,
Alam niya kung ano magiging buhay mo. Wala nga po tayong maitatago. Kaya nga po napakahalaga na tayo ay patuloy na makinig sa salita ng Diyos. Makinig ang may pandinig. Dahil yan yung gusto ng Panginoon, na yung mga anak niya, mananampalataya, mga born again Christian, mga believers of Christ, ay makikinig sa kanyang salita. Alin nga po ba yung kanyang salita? Paano natin maririnig ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Salita niya. So the more tayo nagbabasa, tayo ay nakikinig ng kanyang salita, ng boses. So kapag tayo hindi nagbabasa ng Biblia, ibig sabihin, hindi mo naririnig ang salita ng Diyos, boses ng Diyos. Pwede kasi tayo manalangin ng manalangin, di ikaw lang yun, ikaw ng ikaw. So kapag tayo nagbabasa, ibig sabihin tayo nakikinig ng kanyang boses, ng kanyang salita. Kaya po napakalaga, kung tayo nagpipray, kailangan din tayo magbasa. Amen? So maliwanag po yun yung ating tenga ay symbolize na binigyan tayo ng abilidad ng Panginoon para makarinig. So, pwede rin pala na tayo ay mabingi. Pwede rin tanggalin ng Diyos yung ating tenga. Tingnan niyo po yung mga pipi. Kaya po pala yung tenga natin, gamitin natin sa pakikinig. Ang sabi doon, ang pananampalataya ay lalago sa pakikinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Purihin ang Panginoon. So, diretso na po tayo. Pumunta na po tayo sa verse 3. So, alamin na po natin. Alamin po natin. Pero sa verse 3, tingnan niyo po subaybayan niyo na po tayo. Sa verse 3, sabi po dito, kung babasahin natin yung verse 3, ang dami diyang negative. Subaybayan niyo po. Subaybayan niyo po yung aking mga babasahin na negative. Hanapin muna natin yung mga negative bago pumunta tayo sa solusyon ng Diyos para sa iyo at sa akin, spiritual ears. Bibigyan tayo ng solusyon mamaya ng Panginoon, ng salita niya, para sa mga nangangati nating tenga upang hindi tayo maligaw. Yung negative muna. Kailangan muna nating alisin yung mga negative sa ating mga tenga. Amen? Kasi di po ba dito pumapasok yung mga negative? Kapag may narinig ka sa kapatid mo na hindi maganda, nagagalit tayo. Kung gusto mo, sugurin agad, di ba? Ito tenga dito lahat Nagmumula sa tenga, ito ang pagkinig Pandingig. Sabi dito, sa verse 3, maliwanag dito sabi dito, darating ang panahon, hindi na makikinig ng wastong katuruan. Di ba? Negative yan. Okay, isa yun. Kasunod, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Pangalawang pangangati ng tenga yan, negative. Ipalis muna natin yung negative. Kasi pag hindi natin pinalis yung mga negative na naririnig sa ating tenga, hindi makakapasok yung positibo. Diba? Sa isang bagay, pag may gusto ka, tatanggalin mo muna yung isa, diba? Kaya nung tayo nakalipas kung gusto mong bago ang damit mo, tatanggalin mo yung lumang damit. Kasi pag ikinakasuot ng luma, damit, tapos nagsuot ka ng bagong damit, awkward. Parang, awkward tingnan Kaya sa atin din ngayon sa umagang ito, we need to ask to the Holy Spirit to take away all the itchy air, all the negative, all the eczema, all the might inside our ears. We need to ask God to take away all the itchy ears so that the solution will come. Amen? Pag po tayo naglilinis sa bahay, ang nililinis lang po ba natin yung kita? Amen. Natatandaan ko po nung ako ay naging OFW sa Hong Kong ba yun? Hong Kong, Singapore, at 3 bansa. Kapag po kami naglinis ng bahay, lahat po yan ay tatanggalin. Ilalagay mo sa gitna Ilalagay mo sa gitna, pati yung maliliit na alam niyo yung mga display, isa-isa, tatanggalin lahat yan. Ilalagay doon at may chancellor pa sila na napakalaki at inaakyat yun. Isa-isa yung ilaw, alam niyo yun, yung kristal, nakaakyat ako. Iniisa-isa ko po yun at ingat na ingat ako, baka mabasag.
Sa Cyprus po yun, ang lalaki. So kaya kapag naglinis doon, mag-uumpisa ka sa pinakasulok. Hindi yung sa gitna, pasulok. No, we need to take away lahat ng gamit ilalagay mo sa gitna bago kami maglinis. At mayroon pang mga employer na kapag nalinis na yon, pag uwi ng bahay, gaganunin. Pag may nakita yung alikabok, look at this, what is so dirty? Repeat it. Ganun po sa ibang bansa. Isang tuldok na dumi. Alam po nila, Pauulit sa'yo. ipapaulit po. Ganun po ang mga, kapag nakakita ng alikabok. Ganun po sila. So kung literally, people na mga tao na sobrang linis, lalo pala yung tenga natin, ipalinis natin sa Panginoon. Kasi dito nag-uumpisa yung mga dumi natin naririnig. At saka kapag hindi natin narinig, naintindihan ng Panginoon, we cannot obey God. We need to clean our ears. Amen? Literally, pinapakli natin. Mas lalo po sa umagang ito, ipalinis natin yung mga tenga natin na punong-puno na dyan. May eczema, may lahat na may mga galis, may kung ano-ano. Pero, literally, alam niyo po ba na may gamot din po pala? Yung baby oil. Pag kinakati yung tinga natin at walang doktor, lagyan muna natin ng baby oil para mawala yung pangangati. Oo. At alam niyo ba kung ano yung ibig sabihin ng oil? Spiritual speaking. That is the Holy Spirit. Kapag tayo nangangati ang tenga, we need to ask to the Holy Spirit, we need to ask the Holy Spirit to cleanse our ears, clean our itchy ears, because the symbol of oil is the Holy Spirit. We need to ask God, anoint my ears, ang marinig ko yung mga salita mo at hindi yung mga nasa mundo na nakakatakot. We need us, Holy Spirit, to clean our ears thoroughly by the power of the Spirit, by His oil, by His blood. Amen? Okay, balik tayo sa negative. Sabi dito, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Yan po yung mga negative things. Sa halip, ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Verse 3 and 4 po, hinahanap lang natin yung mga negative sa ating tenga. Kung ano yung mga nagpapakati sa ating tenga. So ito yung mga nagpapakati sa ating tenga, ha? At ang kinakausap dito, mananampalataya. Lahat ng mananampalataya, ha? Itong topic na to ay sa ating mga born-again Christian. Warning to us. O, yung mga katang-isip. At sabi pa dito, meron pa dyan. Sabi, ang congregation o ang mga mananampalataya ay mayroong itchy ear. Tayo palang mananampalataya ay mayroong pa rin mga nangangating tenga na dapat ipaayos kanino? Sa Lord, ipagamot. Di po ba? At alamin natin dito. Sabi dito. Bakit? Sabi dito, ito yung mga problema muna, ha? Yung ating ipinapalis muna sa ating tenga para makalaya tayo na tayo pala may mga itchy ear pa. Ano? Akala natin wala tayong itchy ear, ha? Lahat po tayo. Amen. Kaya nga po inaalam natin para ipalis natin sa Lord. Amen. Lahat po tayo, ha? Yung mga manonood, may mga itchy ear din po kayo dyan. Lahat po tayo may itchy ear. Ang gagawin lang natin, ipaalis natin. Yung mga itchy ear, mga negative thoughts. Amen. Sabi dito, sa mga congregation, marami din ang makatiang tenga. Sila ay nakikinig lamang doon sa gusto nilang pakinggan. Sabi ni Pablo, doon sa Book of Timoteo, sinabi niya na marami sa mga tao sa huling panahon will turn from true preaching. Marami ang mga tao na tatalikod sa tunay na katuruan. Yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Bakit tatalikod? Kasi nga, ang gusto nila, yung gusto lang nilang marinig. Kasi nga po, naghahanap sila ng gusto lamang nilang marinig. Ayaw na nilang marinig yung mga salita ng Panginoon na magre-rebuke kanino? Sa atin.
Ayaw kasi ng mga mananampalataya na nare-review. Pero sabi ng Diyos, yung aking mga anak ay dinidisiplina ko. Amen. At kapag tayo dinidisiplina ng Diyos, ibig sabihin, mahal ka. So, pag walang dumidisiplina sa'yo, kanino kang anak, matakot ka. Kaya salamat sa mga nagtutuwid sa atin. Amen? Matakot po tayo kung walang nagtutuwid sa atin, ha? Matakot tayo kung walang nagsasabi sa atin ng mali na ating ginagawa. Kapag may kaibigan ka, kakilala ka, lalo tigit mga Christian, na tayo sinasabihan at ini-encourage ng salita ng Diyos, praise God, yun ang tunay na kaibigan. Alam niyo, ang tunay na kaibigan pala, yung sasabihin sa iyo ng harapan, yung mali mo. Magalit ka man sa kanya, nasabi niya yung totoo. Kaya doon natin makikita yung kaibigan na pag sinabihan mo sa harapan at nagalit sa iyo, at hindi ka na, at iniwanan ka, hindi siya tunay na kaibigan o kapatid. At tunay na kapatid, sasabihin sa iyo yung mali mo para tayo mabago. Amen? So kaya sabi doon, napakahalaga na yung palang tinutukoy dito na hindi na makikinig, ito pala yung mga mananampalataya na mababaw. Kumbaga, mababaw na hindi nila binibigyan ng halaga yung kaligtasan, yung salita ng Diyos na kanilang natanggap. Kumbaga ay hindi siya oo, Christian, pero hindi niya binigyan ng halaga yung salvation na ibinigay sa kanya ng Diyos. Marami po kasing hindi pinapahalagahan yung kaligtasan. Amen? At sabi pa dito, ang mga tao ay lalayo sa katotohanan, lalo tigit sa future. Nandito na po tayo sa future, ha? Nasa huling panahon na tayo. Kaya po, unti-unti nang natutupad na yung mga tao ay nagkakaroon na ng itchy air at yung gusto na lamang ang mapakinggan. Bakit po ang tao ay napapagod na? Sabi dito, bakit ang tao ay napapagod na makinig ng salita ng Diyos? Sabi dito, napapagod ang tao sa pakinig ng gospel about Christ. Napapagod na sila na marinig na paulit-ulit about Christ. Sino yung mga kaibigan nyo na pag kinuwentuhan nyo kay Jesus, puro ka na lang Jesus, puro ka na lang Lord, na Lord, sila po yung mga taong yan. Itchy air. Sila po ay ayaw nang makinig patungkol kanino? Kay Jesus Christ. So sa kanila po natutupad yung nasa Biblia. Amen? At sabi pa dito, sila po ay ang gusto na ay maghanap ng iba. Imbis na makinig sila na, halika na, tayo mag-join na simba ngayon. Ay, hindi nga, ayako. Bakit ayaw na nila makinig ng tunay na salita ng galing sa Biblia? Naiirita na yung tenga nila. Ano ba naman ito? Wala nang sinabi kundi, be born again, repent, repent, come back to Jesus Christ. Sila po'y ayaw nang marinig yun. Hindi po, kailangan po matupad yun nasa Biblia. Ang nakakalungkot lang, sila yon sa kanila nangyari. Ang matakot tayo kapag tayo na nagsasabi, ay paulit-ulit ka na. Tama na yan. Born again. Repent, repent. Ligtas na ako. Nakakatakot po yung ganung tao. Amen? Yung ayaw niya nang makarinig na patungkol sa mga katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Hindi po ba kung magbabasa tayo, the book of Mark, Mateo, Luke, in John, na andyan yung gospel, si Jesus Christ, nagpagaling, namatay, pinako, pinahirapan, pero nabuhay. Ayaw na po nila yan. Ayaw nila pakinggan yan. Kaya po, nawa po sa atin dito, wala pong may itchy air na ayaw makinig sa mga patungkol sa Jesus Christ. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tayo po ba yan natutuwa pa kapag ang narinig natin ay tungkol kay Jesus Christ? Amen. Salamat naman. Kasi nga po, kung tayo ay ayaw na makinig ng patungkol kay Jesus, ibig sabihin isa tayo sa mayroong itchy air. Nawa po hindi po. Sayang yung inumpisahan po natin. Kaya sabi dito, naghahanap sila ng tao na gusto lamang nila yung marinig, ayaw na ng katotohanan. Ayaw na po. Kagaya noon, yung sasabihin na, meron din akong Diyos. Sino yung Diyos mo? Kung hindi yung Diyos na totoo, at yung namatay sa krus, baka ibang Diyos yan, baka ibang Jesus yan, maraming Jesus. Pero yung tunay na Jesus na yung katotohanan,
na nasa Biblia. Si Jesus ay pinanganak ni Mariam Beren. Siya ay naghirap sa cross, namatay, nagpakahirap, inilibing ng 3 araw, nabuhay na mag-uli, at siya ay babalik. Yan yung tunay na Jesus Christ na sinasabi sa Bible. Kapag kayo may narinig na ibang Jesus na iba, hindi yun, ibig sabihin iba yun. Bulaan yun. Kaya huwag tayong basta-basta maniwala. Sa panahon natin, ito yung labanan ng good and evil. Pipiliin natin na tayo ay mapasama dun sa Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. Kumusta po kayo dyan sa na-online? Okay lang po, Sister Nora? Okay pa tayo? Amen. At sabi pa dito, buksan niyo po yung Tito. Sa Titos 1:14-16. Hanapin niyo po yung Tito nasa New Testament. Kasunod po yun. Kasunod po, ayan katabi po ng 2 Timothy. Ayan na. Opo. Pumunta po tayo sa 14:16. 1:14-16 at babasahin ko na lang sa baybayan nyo na lang po. At huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa katuruan ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis, sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. 16. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito ay pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail, at hindi nababagay sa gawang mabuti. Yan po yung mga tao na naghahanap ng gusto nilang marinig. Maliwanag po sabi po doon ay alam nilang may Diyos, pero hindi makita sa gawa, sa buhay. Kaya napakahalaga yung salita ng Diyos ay i-apply natin sa ating buhay. At kapag may nakikita na nababago sa ating buhay, yun yung sinasabi na tayo ay may pagbabago. Amen? Puri ng Panginoon. So, ibig sabihin, marami po dito na, dito na po. So, kaya po tayo maging watchful and prayerful. Sabi dito, ang sinusunod na nila, itong mga tao na may itchy ear, ay yung mga tao na namumuno. Halimbawa po, maging sa mundo, yung namumuno, yun na ang kanilang sinusunod. Opo, yung kanilang pakinig ay doon na kung ano yung sabihin. Hindi na po ba-balance na dapat tayong mga mananampalataya, una sa lahat, ang number 1 muna nating susundin ay ang Panginoon. Kasi ang government is pangalawa. God, government. Hindi po pwedeng government, God. Amen? Ano nangyayari ngayon sa panahon natin? Ang maraming tao ay saan muna sumusunod? Namumuno. Kaya nga takot na takot ikaw na sabihin oh, do this, do that. If you don't do this, you cannot buy. You cannot go. You cannot go there, go there, go. You do this first. Di po ba? Pero may kapalit, mag-ingat po tayo. Baka tayo mahok ng mundo. We need to ask the Holy Spirit to give us discernment. We need the Spirit of the Lord right now. Without the Spirit of the Lord, marami pong magliligaw sa atin. Amen? Tayo po ay nasa critical na panahon. Crucial. Kaya sabi po dito sa ating binasa, maraming so-called Christian dislike the preaching, the sound doctrine. Marami ng mga so-called Christian na sabing Kristiyano pero hindi makita sa buhay na ayaw nang tanggapin yung mga katotohanan about Christ. At gusto na lang nilang pakinggan yung mga sinasabi ng mundo. Bumabalik sa mundo. At sabi dito, at yung mga katuruan sa mundo, yung ginagawa, imbis na yung mga katuruan na tinuro ni Pablo kay Timoteo para hindi maligaw si Timothy. Bakit gano'n na lamang ang pagtuturo ni Pablo kay Timothy? Kasi si Timothy ay magiging pastor.
Mahirap sa isang lingkod ng Diyos na walang alam sa salita ng Diyos. Kasi baka si Timothy mismo ay mahulog sa kasalanan. So ang isang lingkod ng Diyos na hindi malalim sa salita ng Diyos, baka siya pa yung manguna na mag-lead sa mga tao na magkasala. Kaya yung mga lingkod ng Diyos, yung mga pastor, yung mga teacher, ang una sa lahat na dapat mamuhay ng maayos sa harapan ng Diyos. Kasi ang mga leader na yan, ang haharap sa Diyos. Yung mga leader sa mundo, haharap din sa Diyos yan. Pero mas matindi yung pananagutan ng pastor. Maniwala kayo, mas matindi. Pastor, mga leader sa church. Kasi tayo yung pinagkatiwalaan ng Diyos na magturo ng mali. Ay, paano kung ang itinuro namin ay tama? Paano kung ang ituro namin sa inyo ay mali? Hindi pare-pareho tayo? Tayo ay madrasal. Mali, maimpyerno. Amen? Puri ng Diyos. Kaya po napakalaga na sa isang lingkod ng Diyos, makita yung katotohanan, makita sa amin na pinapamuhay namin yung salita ng Diyos. Amen? Puri ng Panginoon. Kaya sabi dito, ito na yung sinasabi doon. Sabi ni Pablo kay Timoteo, magtiis ka, Timoteo. Magtiis ka. Ang dami mong dadaanan, ang dami mong problema, ang dami babati ko sa iyo, ang dami huhusga sa iyo, ang dami na magpipersecute. Sa ating panahon ngayon, sino ang number 1 persecuted? Mga pastor. Tinitrending nila. Sino behind doon? Si Satanas. Di po ba? Binabagsak nila. So, kaya napakahalaga, sabi ni Pablo, o Timoteo, so sa panahon natin, mga lingkod ng Diyos, sa panahon natin ngayon, magsipag-ingat kayo, mag-aral mabuti, ituro nyo yung tama, kasi kapag itinuro nyo yung tama sa congregation, magliligtas kayo ng buhay. Pero pag tinuro namin mali, pare-pareho tayo, mapapahama. Kaya doon makikita, at doon sinasabi ni Pablo, na mag-ingat tayo. Kung may mga makati tayong tenga na pinapakinggan natin yung mga maling katuruan, ipaalis na natin sa Panginoon upang hindi tayo mapahamak. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, ha? Gumamit kina Pablo, kina Timoteo, hanggang sa panahon natin gumagamit ng mga ngaral para tayo ay alagaan. Kaya nga po may mga pastor sa mga churches para pangalagaan ng tupa. Amen? Kaya po mahalaga ang calling ng pastor. Mahalaga din nakakatakot din ang parusa. Akala lang nung iba, basta-basta lang ang magpastor. No. Matindi po. Hallelujah. Kaya sabi ito napakaliwanag na yung sound doctrine. At sabi ito na, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, ingatan mo yung, yung last mo, ha? The last, yun? Kasi si Timoteo, teenager yun, magpapastor, di natin kung kabilataan, hindi pa siya nag-aasawa. So, diba, yung tawag ng laman? Nung time na yun, teenager yun, sabi ng teenager, kahit Kristiyano naman, diba, natutokso tayo sa laman? So, yun ang pinapag-ingatan. Yun ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka, baka hindi matukso, mga lunya ka, sexual immorality, nung time nila. Maging magandang halimbawa si Timothy. Now, dito na rin po yung mga gagawin. Kung babasahan yung verse 1 hanggang doon sa 3, binibigyan lang po natin ng emphasize yung mga negatibo o yung mga tenga na nangangati para ipalis natin sa Panginoon sa umagang ito. Yung mga tenga natin na punong-puno ng eczema, mite, yung mga sakit sa tenga. Para totally, sa susunod, yung ating tenga, ang maririnig natin ay boses na ng Panginoon. Gusto po ba natin marinig ang boses ng Diyos? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi ang hirap ng ganito, dalawa po, ha? Ang hirap na naririnig mo yung boses ng kaaway na mas malakas at hindi mo na marinig yung boses ng Diyos. Bakit hindi natin naririnig ng malakas yung tinig ng Lord? Kasi mas malakas yung boses ng bakit? Gawa ng tenga natin ay may mga germs. Kala natin, ha? Yung physical natin, may connection yan sa ating spiritual na buhay. Natututo po ba tayo?